Saan nga ba natin matatagpuan ang totoong Italia? Well, dito bibigyan natin kayo ng parang insider's guide. Kasi, hindi lang ito tungkol sa kung anong mga lugar ang pupuntahan mo, kundi paano mo ito mararanasan na parang taga-roon ka talaga. Kasi, di ba may dalawang klase ng Italy? Yung isa, yung nakikita mo sa postcards, puno ng turista. Tapos yung isa, yung authentic, yung local experience. At yun yung hahanapin natin, yung totoong puso ng Italia. So, tara na! Unang-una sa lahat, baguhin muna natin yung buong pananaw natin sa pagpunta sa Italy. Ito ang pinaka-importanteng tanong, di ba? Isang simpleng biyahe lang ba ang hanap mo o isang tunay na adventure? Dito, tutulungan namin kayo na piliin yung adventure para hindi lang tayo basta nag-check ng item sa isang listahan. At alam niyo ba kung saan nagsisimula ang lahat ng yan? Sa isang napakasimpleng bagay, isang pang-araw-araw na ritual, ang pagkape sa umaga. Oo, tama yan. May sikreto pala sa pag-order ng kape sa Italy. Eto, pakinggan nyo to Ang pag-upo para lang yan sa mga turista. Kung gusto mong maging local, tatayo ka lang sa bar. Mabilis lang, order, inom, alis. Ganun yung totoong social tradition nila. At eto pa ang nakakatuwa, yung presyo. Magkano ba? €1 lang. Kasi sa Italy, ang espresso ay parang pangangailangan, hindi luho. Kaya naman yung presyo niyan, kontrolado na pala since 1915 pa. Kaya naman, lahat kayang-kayang gawin tong daily ritual na to. Meron pa silang isang napakagandang tradisyon, yung cafe sospeso. Ang ganda ng concept nito, no? Nagsimula pa pala to noong 1800s. At dito mo talaga makikita yung puso ng kultura nila. Na kahit isang simpleng tasa ng kape pwedeng maging paraan para makatulong sa iba. Pero teka, hindi lang yan tungkol sa kape. Kasi madalas, yung mga coffee bar sa Italy, para silang mga buhay na museo. Punong-puno ng kasaysayan. Ilang siglo na kasing naging sentro ng kultura ang mga kafe na to. Dito nagkikita-kita ang mga revolusyonaryo, mga sikat na artista, mga manunulat. Dito nabubuo ang mga ideya. Kaya isipin mo na lang, no? Pagpasok mo sa isa sa mga kafe na yan, parang kasama mo na rin sa isang kwarto ang daan-daang taon ng kasaysayan. Nandyan yung mga alaala ng lahat ng mga maalamat na taong to. So malinaw na hindi lang sila basta coffee shop, di ba? Mga cultural institution na to. Bawat isa may sariling kwento, may sariling vibe. Okay, ngayon gamitin natin yung parehong insider mindset na yan sa pagpili naman ng mga lugar na pupuntahan. Kasi, alam mo, let's move beyond the big three na Rome, Florence at Venice. May iba pa. Halimbawa, imbis na makipagsiksikan ka sa sobrang daming tao, bakit hindi mo subukang maglakad-lakad sa mga kalsada ng Matera? Grabe, isa to sa mga pinakamatandang siyudad sa buong mundo, na hanggang ngayon may mga tao pa rin nakatira. O kaya naman, ito, parang nasa fairy tale ka. Bisitahin mo yung Trulli sa Alberobello. Ang cute-cute ng mga bahay na to, yung bubong parang cone. Napaka-unique, parang bigla na lang silang lumitaw dyan. At kung nature lover ka naman, naku, the Dolomites. Para sa'yo to, ibang klase ang ganda ng mga bundok dito. Yung mga hiking trail, talagang mas higit pa sa kahit anong view na makikita mo sa isang siyudad. So yun yung punto, di ba? May mga lugar na kasing ganda rin, pero ang kaibahan, mas authentic. At higit sa lahat, mas relaxing. Kailangan mo lang talagang tumingin-tingin sa labas ng mga pinakasikat na pangalan. Okay, so paano natin pagsasamahin lahat ng to? Ito na, bibigyan namin kayo ng simpleng-simpleng toolkit para sa pagplano ng sarili ninyong authentic na Italian trip. Sundin niyo lang tong mga simpleng hakbang na to. At promise, yung bakasyon nyo, hindi lang siya magiging basta tour. Magiging isa siyang tunay at di mo malilimutang karanasan. Kaya sa huli, nasa sa inyo na yan. Ang checklist, bibigyan ka niyan ng bakasyon. Pero yung mga maliliit na eskinita, yon ang magbibigay sa'yo ng kwento. So, alin ang pipiliin mo?